Bago ngayong gabi, kinundina ng DepEd Schools Division of Nueva Ecija ang pamamarid sa loob ng isang paaralan. Kritikal ang 15 taong gulang na biktima matapos siyang barilin ng dati raw niyang kasintahan na critical din matapos magbaril sa sarili. May report si Rafi Tima. Pasado alas 10 ng umaga, nagmamadaling pumasok ang emergency personnel sa Santa Rosa Central School sa Nueva Ecija. Ang kanilang i-rescue, 15 anyos na babaeng estudyante na binaril umano ng ex-boyfriend. According po sa guard, nung una pinigil niya, which is napigilan naman, then inantay niya siguro na maglabasan yung ibang students, sumabay doon. So hindi na na-notice nung security guard na nakapost doon. Binaril ang biktima at saka nagbaril sa sarili ang suspect. Ang nakita is upper part po ng katawan, which is probably neck at ulo. So waiting pa tayo sa official statement po ng written galing po sa hospital para i-confirm po natin kung ano po talaga ang tama nila. Isinugod sila sa Doctors Hospital sa Cabanatuan City. Inilipat kalaunan sa Paulino Garcia Memorial Medical Center ang suspect. Na-recover sa crime scene ang isang caliber .22 snub-nose revolver. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima at suspect, pati kawani ng ospital. Hindi pa rin makausap ang mga estudyante at gurong nakasaksi dahil sa trauma. Pansamantalang isinara ang eskwelahan. Kwento naman ng isang gwardya, sinisita nila ang mga hindi estudyante na gustong pumasok sa eskwelahan, pero hindi raw sila nagsasagawa ng pagkapkap. Kung lisensyado po kaming gwardya, pwede kami kumapkap ng tao. Nito lang Marso, isa pang kaso ng karahasan sa loob ng paaralan ang naitala sa Parañaque. Namatay ang 14 anyos na estudyante matapos saksakin ng kaedad niyang lalaking kaklase. Kwento noon ng pulis at magulang ng biktima, kapwa inaakusahan ng dalawang estudyante ang isa't isa ng pambubuli. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, posibleng maging dalawa ang binabantayang bagyo ng Pag-asa. As of 8 p.m., tumaas pa ang tsansa na maging bagyo ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Huli ang namataan 75 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Naunang naging tropical storm ang LPA na nasa labas ng PAR. Namatayan ito sa layong 2,675 kilometers east of northern Luzon. Sa ngayon, taglay nito ang lakas na 65 kilometers per hour at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Bukod sa LPA at bagyo, inaasahan ding magpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. Dahil sa pinagsama-samang epekto ng low pressure area, thunderstorm at habagat, nakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa. Umulan pa ng yelo sa Bulacan at Cavite. May report si Chino Gaston. Tila biglang nagka-waterfall sa gilid ng kalsada sa barangay Pansian sa Pagudpud, Ilocos Norte. Rumagasa kasi ang kulay putik na tubig na may kasamang mga bato. Yung nagko-connect ng Cagayan at saka Ilocos Norte, yung Pansian access kung tawagin natin. Usually prone to landslide and flooding din po yan. Pansamantalang naantala ang ilang motorista pero nakadaan din matapos ang isinagawang clearing operation. Natabunan naman ng baha ang bahagi ng Bagunot-Ibulo Bridge sa Bag-aw, Cagayan. Nagmistulang malawak na ilog ang kalsada sa iba pang bahagi ng bayan. Damay rin ng ilang taniman. Halos naging magdamag yung pag-uulan kaya yun, nakapag-accumulate yung ibang municipalities like Bag-aw, Enrile, Solana. Pinasok ng tubig ang ilang eskwelahan kaya suspendido ang klase sa ilang bayan. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon na nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng thunderstorm, habagat at low pressure area. Nabalot naman ng makapal na putik ang mga kalsada at palayan sa ilang barangay sa Ilagan, Isabela. Kasunod yan ng mga pagbaha dulot ng halos walang tigil na pag-ulan. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, ramdam ang malakas na bugso ng hangin. Bumuhos din ang matinding ulan kaya halos mag-zero visibility sa Felipe Vergara Highway. Ang ilang motorista gumilid muna para magpatila. Mabilis namang binaha ang ilang kalsada sa bayan ng Gimba. Sa Bukawi, Bulacan, iwinasiwas ng malakas na hangin ang mga kable at halaman. Paghupa nito, tumambad sa ilang residente ang mga butil ng yelo.
May natumba rin umanong billboard na maaring dahil din sa tindi ng hangin. Nagka-hailstorm din o pag-ulan ng yelo sa ilang bahagi ng Cavite. Kasabay ng hampas ng hangin, maaninag ang mayat-mayang pagbagsak ng mga butil ng yelo. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lapnos ang katawan ng isang lalaki sa Pandacan, Maynila matapos sumabog ang isang tangke ng LPG. Kita ang pagliyab sa CCTV footage, pati na ang pagtakbo ng biktima hanggang habang nasusunog ang katawan. Ayon sa barangay, magluluto sana ng pambentang almusal ang lalaki nang sumabog ang LPG. Matapos mapalabas sa bahay ang kanyang 2 anak, saktong nalaglagan ng nasusunog na lona ang biktima na walang suot na pantaas. Agad siyang isinugod sa paggamutan. Pero sabi ng kanyang anak, hindi agad tinanggap sa ospital ang kanyang tatay. Sa Philippine General Hospital na tinanggap ang biktima na stable na ang kondisyon. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa ospital na sinabing di tumanggap sa biktima pero wala pa silang opisyal na pahayag. Base sa Republic Act 8344, maaaring patawan ng parusa o penalty ang isang ospital na hindi tumanggap o hindi nagbigay ng karampatang lunas sa isang pasyente sa emergency cases. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog ng LPG. Di bababa sa Siam, patay ng mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang mini dump truck sa Lebak, Sultan Kudarat. Ayon sa pulisya, nawalan umano ng kontrol ang driver dahil sa pumalyang preno ng truck. Hindi na po gumagana yung preno. Pati yung brake ko ay engine brake ko na hindi na rin kinaya. Kaya dumiretso kami doon sa bangin. Sinisika pa naming makuhanan ng pahayag ang mga biktima na galing sa pamamanhikan para sa mga Muslim. Gayon din ang pamilya ng mga nasawi. Department of Justice ihingi ng tulong sa Japan pati sa UP Anthropology at Forensic Pathology Department para sa advance na pagsusuri sa DNA ng mga buto ng tao na nakuha sa Taal Lake. Nitong mga nakarang araw, may nakuha pang bungo na may ngipin at buhok pa. Samantala, may ibang pulis pa na iniimbestigahan ng Napolcom bukod pa sa 18 pulis na inisyal na binigay ni Patidongan. Pagtatayo ng 2 pang bagong busway station sa Cubao at PITX, isasabay sa rehabilitasyon ng mismong EDSA busway. Target ng Transportation Department na matapos ang 2 istasyon sa 2026. Papalitan din ang overpass na tinaguriang Mount Kamuning. Plano ring gayahin sa lahat ng EDSA bus stations ang kaayusan ng istasyon sa North EDSA. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinuwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-archive na anyay para na ring paglilibing ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Sandra Aguinaldo. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta to transfer the Articles of Impeachment to the archives, the same is hereby approved. Sa pag-archive sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sa protesta idinaan ng ilang grupo ang pagtutol dito. Sa botohan kagabi, 19 na senador ang pabor sa amended motion ni Senador Marcoleta na i-archive ang impeachment. Kabilang si Senate President Chiza Escudero, pati mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senators Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Gayon din ang minorya na si Senador Mig Zubiri. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol.
ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Si Senador Erwin Tulfo pabor din sa pag-archive pero di raw para iabsuelto ang bise. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Si Senador Ping Lacson, boboto sana pabor sa motion pero nag-abstain. I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. 4 na senador ang tumutol sa motion, sina Senate Minority Leader Soto, Senador Riza Ontiveros at miyembro ng mayorya na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. The 1987 Constitution entrusted the duty to try and decide all cases of impeachment to the Senate. Today, we are voting to abandon this mandate. Pero para sa ilang senador, ang pag-archive ay parang itinabi lang umano sandali ang articles of impeachment at pwede pa raw buhayin. Yes, it's dead but it's not really buried. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, para na ring inilibing ang articles of impeachment. Kinuwestiyon niya ang aniyay pagmamadali ng Senado sa pag-archive lalo't hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Pinuna rin ni Romualdez ang aniyay pagbato sa kanila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasing paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Pinalagan din ng mga kongresista ang sinabi ng ilang senador na pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment. We do not want to make the Senate as our playground to initiate our grand scheme. It is based on what the Constitution obliges us to do. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Vice President Sara Duterte, kailangang irespeto ang desisyon ng Senado matapos i-archive ang articles of impeachment laban sa kanya. Pero tuloy pa rin daw ang paghahanda ng kanyang kampo sakaling may mga impeachment case pang isasampa sa kanya sa hinaharap. Kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment, that will be another opportunity to answer. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.